Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. O, sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, Please wait for me. Alam nila nasa agenda eh. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Tingnan mo, lahat pwede nilang ipukul sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Sabi, alam ba lahat ng nakikinig ngayon? Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Pinakamalaki isda. Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila? Ako nagtatakip. Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilis hanggang sa nahinto na nga eh. Tumanap ka ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Street. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. O, pinanotaryo, nung makita ko yung lugar eh, talagang ano lang eh, parang maliit na ano lang po. Pangkaraniwan na street lang na nakalagay po eh, Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon eh? Sino ba magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla? Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n eh. Yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretarya na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na eh. Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan eh. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo. Pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyang kailangan, magkano po? 50 ka nyo, kaya 100. Yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa. Pirma nyo nga uli para malaman ko kung talagang pumirma nito. Wala namang ganun eh. Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo eh. Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, peke. Gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pang maglabasan. Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin nyo 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, sa parang Club Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't hindi patawag yun?
Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, Naglabas ng statement ng Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung gaano ka sasagot sa mga tanong. Willing siya kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Tapos, hindi naman magpa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong Sen eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Yan. Executive. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Or vice versa? Sagutin mo, Nelson. May isa pa problema. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa bakit naman, bakit mo sila sisisihin na... maghahanap talaga yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung... Kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang
No. Mabigat po yun. O, ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayaw buwis. niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. O, ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. No, sabi ko, sige ako nasasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng taong Kaya bayan. ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman delikado, delikado pag ganyan. Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Ito pa isang tanong. Kung ibalik kayo sa chairmanship, ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang... Wala tayong Vox Populi. Mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa. Police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon?
Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa dun sa ICI. Opo. Meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate dun sa, ano ICI. Tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa ito. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. The Senate is a deliberative body. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ko ba? Please wait for me. Alam nila nasa agenda eh. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga pagkatapos sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Inarap ko naman silang lahat eh. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Lahat. Di ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako. Nandun na yun eh.
Oho. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pala presidente na. pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Oho. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Oho. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas, batas, May nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend. jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, Aha. kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Oo. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Oo. Siya ba yung may-ari? Siya ba yung may-ari? Ano ang role at saka katangian niya? Aha. Oho. Una, wala kang financial interest dyan Sa kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen? Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimay-ari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan So, para ng parang departamento. tagabantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka, no? merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oho. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Opo. O maring... May kakayahan naman. May ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... So pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Pwede, oo. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang Yan, pinakamalaking opo. bangko eh. So yan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Mag-deposito. Mag-deposito ka sa akin. Oo. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Oo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga eh. Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yon? Bakit pinipilit nila, May ang kinokonek asawa lang eh. ni Senator Marcoleta, director. Oho. Etong dati naming Pangulo ng Integrated Bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Oo. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya eh. May ganito. Merong ganyan yan. So, binura yung yung salitang Meron independent. siyang controlling dyan. Saan ka naman nakakitang... Maawa ka na lang eh. Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin niyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Oho. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law, di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka ng Kaya mo lang IBP. nasasabi, tingnan mo, lahat,
pwede nilang ipukol sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Alam mo, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Pinakamalaking isda. Ba't kayo nagagalit sa akin? Samantalang ang gusto ko lang naman tuntunin, malaman natin kung sino may kasalanan dito. Yun. Ba't sinasabi nila, ako nagtatakip? Hindi po. Yung nagtatakip, yung mga binabanggit ko kanina pa. Silang naglilis hanggang sa nahinto na nga eh. Natin ang post ng isang kolumnista Na? nagwala daw, Jen. Sen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya yan, noong nakarang administrasyon. Paolo Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw, Jen. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa Totoo yun? pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay Out na of yun. character. Oo nga, Ganun parang ba? hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. Oh. This is not true. Ha? The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column. Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guardia at So pinalabas. paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng Si ICI? Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Oo. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Ano, ha? Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. Ayun. So kung ito pala yung naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling Oo nga, no? Informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag nga ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Totoo. Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan, di ba? kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon napaka-maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Ayun na nga Kasi po, ang tanong, bubusisiin ko yan. At
kinakailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Una bes. Mali ho yun. Parang Kailangan ganun dating. malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. O di, negative. Yes po. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, Opo. these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo. May masamang Lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. So meron na kagad ibang pakahulugan yun negatibo na yun Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react at kasama saka sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Gumalaw yumugyug Pagkatapos Intensity 8 ata yung pagyugyug. pagkatapos hindi 7.5. 7.5 lang ba? Ngayon. Bakit nung ikaw sinabihan nung dating Yusek meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito, NEP pa lang no, sabi niya. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, Ay, bawal nga yun. Bawal yun. Tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Wala namang masama Binibigyan ka ng matamis na ganito. Bawal sa'yo No. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Pero wala ka naman diabetes. Ay, masarap yan. Ice cream ito. Napakasarap ng ice cream, di ba? Gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan mo. So pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Paliwanag mo. Kung mali yan, mali. Itinatama mo. Sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi ng isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Ang gusto ko harapan. Yun ang palagi ko, yun ang tuntunin natin Harapan. Ba't ka nagsenador kung ayaw mo humarap? Di ba? Pero sa totoo lang talaga, Sen, sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion Di ba? Maging sa paliwanag ng dating Senate President, matagal din senador, Franklin Drilon. Kung wala ngang masama, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all senators had insertions. Ba't ka nagsimula doon? May At insinuation titingnan agad na natin, masama bubusisiin natin. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Doon sa simula pa lang may mali na doon May karga na. Para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw parang Ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun ang dating. Parang si Nelson siya ang pinaka-righteous. Tayong dalawa rito leftist. Kaya wala naman ganun, wala namang masama. Bakit walang masama? Ayan. Yun ang sinasabi natin. Diyan nga lumabas yan Hindi ba? Kinuwenta ko na nga yan. Meron kayong allocable, meron kayong leadership, meron kayong unprogrammed. Pagkatapos yung difference between the NEP and the GAA, 1 trillion pesos. Kung hindi masama yan, bakit nagkaganyan ang flood control? Nag-away-away sila Alam nila kasi sobra yun sa budget. Nako. 1 trillion 2025. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, Sen. Magkano yung 1 trillion, ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Doon nga po sa computation natin, halos 1/4 ng ating pambansang budget. 15%. Opo. DPWH pa lang. Ngayon pala, Sen, lumilitaw, sa budget, ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din palang mga ghost projects sa DA, sa Department of Health, at saka DOH. Ang sinabi ko nga sa'yo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao, DPWH lang. Yun na nga Ano po. ba yung kwenta ko? 30%
ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. 30%, ikatlong bahagi. Kaya nga utang na tayo ng utang eh. Nako. Isip-isipin mo. Next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Magkano ang projected revenue? Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, 2026? Ang projected revenue mo, 5 trillion. Hindi, kapos. Kulang ka ng 1 trilyon. Utang ka. 1.7 trillion. Utang ka talaga. Ilan yun, di ba? Opo. Katakot-takot na utang. Speak of tungkol pala dyan, Nelson, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol doon sa pagdinig nung humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo na nilalaan sa mga barracks. Yung TICAS. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos military growth project from 2023 to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes projects based on operational needs such as barracks, training facilities, and headquarters building. The funds are released directly to the DPWH, not to the AFP. The AFP merely serves as the end user of recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang pahayag. Well, yan nga yung ginamit nila eh. Yan ang mga tinatawag na convergence eh. Sa ano naman, sa Department of Tourism, roll it, sabi naman nila. Roll it naman ang tawag. Yan sa DND TICAS. Marami TICAS, yan eh. Sa DOTR, nakalimutan ko. May ganyan eh, convergence eh. Ang implementing agency, DPWH pa rin. Di ba inipon nila? Dahil bawal na nga yung ano eh. Meron silang SSP. Meron silang CSP. Meron silang CPAG. Yan, Kinukuha nila, inaalis nila yung sa maintenance. Nilalagay dito. Ang tumitira dyan yung mga proponents eh. Ito yung congressmen. Yun,